Dito naman sa ating 100G, as usual, clear pa rin. Pero para medyo nag-ano na siya. Hindi na super clear. Para medyo yellowish na parang mag-ano siya, algae. Mag-active na ba siya? Kumbaga. Ganda tubig natin, oh. Linis. Good day mga boss. Good day po sa inyong lahat. At syempre, today is updating lang tayo sa ating mga tanks. Tingnan natin kung ano yung naging nangyari sa mga tubig natin. At wala naman tayo masyadong ganap ngayon. So ngayon, ang aking gagawin ngayon, yung ating mga goldfish, ito. Nakita nyo ito. Medyo gutom na sila, di ba? Kahapon kasi is, nakarang araw is pellet tayo. Ngayon, mag-change tayo ngayon ng ating feed. Gagawa tayo ng steam egg. Yung steam egg, lagi kong ginagawa kapag papakain ng steam egg. Bago ko magpakain, hindi ko muna sila papakainin ngayong araw. Papaliban lang ako ng agwat bago ko sila pakainin ulit ng foods. So, mangyayari, tomorrow, tayo ay magbibigay ng steam egg. So, sa ngayon kasi hindi pa ako nakagawa ng steam egg. Siguro mga ilang piraso lang naman yun, mga 3 itlog, pwede na yun. Foods na yun para sa 3 araw. Kasi hindi naman pwedeng mag-over tayo kasi konti lang naman yung ating mga isda. So ngayon, check natin yung mga quality ng tubig natin, kung ano nangyari. At ano ba yung dapat nating papalitan o water change. Tara, samahan niyo ako. Dito sa ating 50 gallons, hindi tayo dito naglagay ng ating tubo. Tinanggal natin yung tubo natin doon, no? Yung ating bridge overflow, tinanggal natin. Kasi binawasan natin tong tubig na to. Tubig natin ay parang nag-green na siya nung nakaraang araw. So, kanina umaga, nagtanggal tayo ng ating tubig, nagbawas lang tayo. Siyempre, parang medyo may kadumihan na. Kasi hindi pa ako nag-water change dito. May mga kalat-kalat na sila dyan. Wala tong oxygen, mga boss. Wala pa ang oxygen. Siguro, susustain sa kanya yung pinakang itong nanggiling sa kanya, mga algae, para sa oxygen. Kapag kasi nakita ko pag wala ako dito, isilipin ko, nakaibabaw sila. Doon sila kumukuha ng oxygen. Tapos kapag nakita na ako, active na naman ulit. Pupunta na ulit sa baba. Ayun, parang takot nga sila. Parang silang no? Ayaw magpahawak. Malamig yung tubig. Dito naman sa ating 100G, as usual, clear pa rin. Pero para medyo nag-ano na siya. Hindi na super clear. Para medyo yellowish na parang mag-ano siya, algae. Mag-active na ba siya? Kumbaga. Ganda tubig natin, oh. Linis. Sa baba, may mga siya, dumi. Hindi ko pa nalinisan. Hindi ko na siniphone. Pero mawawala naman yan, eh. Kasi higupin yan dun sa ating filtration. Dalawa yung nabaksak ko sa ating filter. Itong isa at saka doon sa may gitna. Ayan, sa gitna. So, gutom nga sila, eh. Hindi sila pinakain ngayon. Papakainin ko sila bukas ng morning. Gagawa kasi ako ng steam egg. Gugutumin ko muna sila para bukas active na active sila bukas manghingi ng ng pagkain.
para yung ibibigay natin sulit. Meron akong hinanda sa kanila, hindi lang kasi steam egg yun, na eggs lang. May mga ingredient din tayo na dapat ilagay doon para maging maganda ang ating mga isda. Hindi pa ako dito nagpapakain ng ano eh, wet germs eh. Hindi ko pa pala sa inyo napapakita, no? May isa pang klaseng akong pinapakain, yung wet germs. Karamihan to ginagawa ng mga breeder kapag gusto nilang dami ng eggs. Yung wet germs kasi mataas ang ano nun, protein din. Isa rin yun sa ingredient para maganda yung ating mga isda. Ayun, pakita sila. Ito sila, ito. Ito maliit lang. Oh. Cute eh. Ayan. Ayan, active sila oh. Dala nila yung pagkain. Pero wala naman. Wala. Ang mangyayari dito sa 100G natin, i-maintain ko tong ating mga glass na clear para mas maganda tingnan. Tapos yung pinakang ilalim niya, pa-active natin yung ano, algae. O baga, hindi natin kukut-kurin. Kaya natin na mabuo, mabuhay. Pero yung buong glass, yan, i-clear natin yan. Para maganda yung ano, ambience nila. Hirap mag-video kasi nasa ilalim eh. Nasa baba lang tayo eh. Baba yung ano, yung setup eh. Nasa flooring. So namatay na dito yung ating leaves. Pero yung ugat, pwede pa. Top view. Dito naman sa ating fry, ibigay tayo kahapon, medyo meron pa. So tingin ko bukas na ako magbibigay ng ano, ating foods dito sa Live Foods. Sample oh. May mga tiyan na sila. Umabot lang to a month, pwede na to. Ito naman sa ating baba, ito yung mga small na Ryukin, second batch to sa first batch pala natin na Ryukin na nabreed. Hayaan ko lang, tapos konting ano lang, guppy grass, tumubo na yan, bilis dito. Alam nyo dito, itong tank na to, hindi ko talaga to ginagalaw kasi iniwan ko tong guppy grass na to, kaunti lang. Ngayon napuno na naman, ayun ano, napuno na naman siya. Samantalang dito sa kabila, ito yung galing dun eh. Para kasi ginagalaw ko lagi siya. Ito yung pinagamitan nung sa mga mollies natin. Tinanggal ko muna. Ilagay ko muna dito, lilinisin ko. Tapos ilalagay ko naman siya dito sa ating another 75. Para pag nilagay na natin dito yung another batch of ating babies na goldfish, meron silang pagtaguan. Meron silang makain kasi meron na rin itong mga algae. At dito naman sa ating mga mollies, ito kasi ano, 5 gallons lang to. Halo-halo na to. Meron ditong white, meron tayong orange, hindi ko alam ang tawag dito, sakura ba to. Meron tayong black. Tapos yung mga anak nila, ito yung mga anak nila. Yan, mga anak nila.
binilang ko, lagpas pala ng ano, ng 10. Parang nasa 20 plus. Tapos sa konting nag-iwal lang tayo ng konting mga gabi grass para medyo may pag ano man na sila kakainin. So malinaw naman siya sa top view ito. Top view, 'di ba? Ang dami no, black. Gusto kong makuha kasi ang tail ng ating female. Ayoko yung ano yung black na ano, ayun, yung male ayoko yan. Gusto ko yung female yung para may parang patusok na ganun. Gusto ko yung ganung klase ano, tail niya. Sana makuha yun. I'm not sure kung ganun ang lalabas if female or male. Ito yung ano natin napatalo. Hindi ko na siya makita. Kaya mo na. Pakita ko na lang sa inyo pag naiwalay na natin yung new tank. So, yun na muna. Sa araw na ito, update ko na lang kayo sa other video. Follow nyo pa rin ako sa ating mga susunod na video. Peace out!